Totohanan, based po yan sa experience natin. At uulitin ko po, ang Diyos ang naglalang sa atin. So ang binigay ng Diyos sa atin, lahat para tayo mabuhay. Libre lahat, walang bayad. Alam natin yan. Binigyan tayo ng tubig, libre. Binigyan tayo ng hangin, libre. Binigyan tayo ng haring araw, libre. Lahat ng meron tayo, libre. Ang buhay ng tao noon, nung libre pa ang lahat, umaabot ng 500, 1,000, 3,000 biblikal. Matagal ang buhay ng tao noon, pero ngayon maiksi na. So lahat yan libre. Create niya ang tao. Ngayon, meron tayong tinatawag na inherent right, minanang karapatan. Ibig sabihin, yung minanang karapatan natin, universal yan, buong mundo. Parehas yan. Fundamental yan, napaka-basic. At yan ay hindi pwedeng baguhin ng batas ng tao. Yan po ang inherent right. Ano yung inherent right natin? Ang karapatan natin na mabuhay ng malaya. Ang karapatan natin na magsalita ng malaya. Ang karapatan natin na huwag masupil anumang bagay ng gusto nating kunin. Yan po ang tinatawag na inherent right. Ngayon yung tao po gumawa ng sariling batas. Doon po nagkaroon ng problema. Kasi yung mga gumawa ng batas, ang gusto nila, kontrolin yung mga kapwa nila. So yun po yung naging batas ng tao. Ulitin ko po, Diyos, tao, batas. Sa batas na yan, na-create yung mga departamento na iba't iba. Shortcutin natin, panahon na natin ngayon, nandyan yung Kongreso, House of Representatives. Sinong may gawa nun? Batas ng tao. Nandyan yung ating judicial, nandyan yung ating executive branch. So, ibig sabihin, sinong mas mataas? Sila ba? O yung taong gumawa sa kanila? Ang mas mataas po yung taong bayan. Kaya huwag po kayong matatakot basta tama lang ating ginagawa. Yes! Ang takot ay nasa isip lamang. Pero, pag may mali ka nang ginawa, doon mag-uumpisa yung doubt sa isipan mo. May takot ka na ngayon. Pag may doubt ka, may takot ka. Ang mga kapatid nating kasundaluhan, hindi kaaway. Ang mga kapatid nating kapulisan, hindi kaaway. Nung nag-rally tayo maraming beses, yung nakakakilala sa akin, panahon pa ng pandemic,